Gaano nga ba katindi ang ugnayan ng mga kambal? May kwento tayo sa araw na to at makikilala natin ng magkapatid na bagaman magkaiba ang itsura at pag-uugali ay pinagbuklod mula pa sa pinakaunang yugto ng kanilang mga buhay. Subalit sila ay pinaghiwalay ng kapalaran at ang kanilang mga landas ay tuluyang nagkasalungat. Gayunman, ang di nakikitang hibla ng kanilang pinagmulan ay umiiral pa rin at naghihintay lamang ng panahon upang sila ay muling pagtagpuin. Pero kung anong mangyayari sa kanilang pagkikita, mga kapatid, kung makikilala ba nila ang isa't isa? Simulan na po natin dito sa Sana Lourdes ngayon pong Lunes. Lunes pa rin ng kababalaghan. Ang sinulat ni Vincent Manrique na dulang pinamagatang Sa Sitio Pasan Cruz. Wala kang kwentang tao! Wala kang kwentang anak! Nang dahil sa'yo namatay yung mga magulang natin! Pinagbawalan ka na namin, sinabihan kita na iwasan mo ng droga, pero anong ginawa mo, Dos? Ano? Patawarin mo ako, April. Hindi ko sinasadya. Hindi ko inisip na itadamay nila si nanay at tatay. Mga hayop sila. Pati inosente mga tao dinamay nila. Magsisi ka man ngayon, huli na. Hindi mo na maibabalik pang buhay ng mga magulang natin. I'm sorry. Sa'yo na ang sorry mo, lumayas ka na rito. Ayoko na makita ang pagmumukha mo kahit kailan. April! Layas! Kaloy, sige na. Pagbigyan mo na ang hiling ko. Kontakin mo na sina April at Dos. Pauwiin mo na sila rito. Sabihin mo gusto ko sana silang makita bago man lang ako tuluyang mawala sa mundong ito. Paz, sigurado ka ba sa gusto mo ipagawa sa akin? Kilala ko ang magkapatid na April at Dos. Siguradong hindi nila ako mapapatawad sa gagawin kong pagsisinungaling. Kaloy, kung hindi mo sasabihin na ako ay mahina na at malapit nang mawala sa mundong ito, ni hindi magbabalak na umuwi ang sino man sa kanila. Simula nang mawala ang mga magulang nila ay hindi na sila muling umuwi dito. Naging mapait ang mga karanasan ni April dito sa atin. Namatay ang mga magulang nila. Natural na ayaw na nilang umuwi rito. Nakakalungkot talaga ang nangyari sa pamilya nila. Pero si April, naging mabuti naman siya sa atin, kaya sige na, Kaloy. Kontakin mo na lang silang dalawa. Sige. At susubukan kong kontakin sina Dos at April. Sana lang ngayon pa rin ang mga numerong ginagamit nila. Sana nga, Kaloy. Sana nga. Sino naman kaya tong number na tumatawag? Dami pa naman gumagamit ng cellphone para mang-scam. Hello? Sino to? Hello? April, ikaw ba yan? Ako to, ang Tito Kaloy mo. Asawa ng tiyahin mong si Paz. Tito Kaloy? Opo, syempre kilala ko po kayo, pero matagal na po kung hindi nakatawag sa inyo. Paano niyo po? Nagbaka sakali lang ako na ito pa rin ang ginagamit mong cellphone number. Ito ang numero mo bago ko umalis dito sa bahay natin. Ganun po ba? Bakit nga po pala kayo napatawag, Tito Kaloy? Ay nako, April. 2 taon na simula nang umalis ka rito. Hindi ba't mas maganda kung madalaw mo naman, ha? Hindi, ayoko! Hindi po muna. Hindi muna sa ngayon, Tito Kaloy. Sa ibang pagkakataon na lang pag hindi na ako busy. Malapit na ang New Year. Marami akong deadline dito sa pinagtatrabahuan kong publishing company at... May cancer ang tita Paz mo. At malapit na siyang mawala sa mundong ito. Bago sana mangyari yun ikaw man lang sana makita at makausap niya.
Alawin mo na rin ang puntod ng mga magulang mo, April. At siguradong lahat sila rito ay matutuwa. Ano pong sabi ninyo? May cancer po si Tita Paz? Palala na ang sakit niya, April. At hinihiling niya na sana'y maranasan naman niyang makasama ka bago man niyang siya mawala sa mundong ito. Doon lamang siya lubos na maliligayahan at matatahimik. Hindi ko po alam ang sasabihin ko, Tito Kaloy. Binigla niyo po ako eh. Pero sige po, susubukan ko pong dumalaw agad dyan. Basta, April, dumaan ka lang sa lugar na sinasabi ko sa'yo. Huwag sa mga daanan sa mga barangay. Mahirap ang makipagsapalaran sa mga shortcut na daan. Mag-ingat ka sa biyahe, April, ha? Opo, Tito Kaloy. Susundin ko naman ang mga bilin ninyo ni Tita Paz. Malaki na ako kaya wag niyo na akong alalahanin pa. Makakarating ako dyan ng ligtas. Sige na po. Nagdadrive ako. Naka-hands-free device lang ako kaya sinagot ko yung tawag niyo. Ay, sige, April. Hihintayin ka namin dito ng Tita Paz mo. Para naman ako isang bata na kailangan pang paalalahanan. At ano ba yung sinasabi ni Tito Kaloy na huwag dumaan sa barangay na talaga namang daanan ng mga nagbabiyahe? Basta, sigurado akong hindi ako maliligaw. Bukas lang nandun na ako sa probinsya. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Mahirap mag-leave sa trabaho pag biglaan lang eh. Absent ka nga pero madami namang caller para magtanong ng tungkol sa trabaho. Ay. Hello? Vivian, bakit? Oo, iniwan ko yun sa table ko. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Hello, Vivian? Ulitin mo yung sinabi mo, medyo choppy eh. Mahina yata yung signal sa gawin to. Nagdadrive kasi ako at medyo nasa liblib na lugar na at... Ha? Ano yung tunog na yun? Vivian? Hello? Nandyan ka pa ba? Hello? Ay, kaasal! Malas naman. Anong nangyari sa tulay rito? Bakit sira? Teka nga at matingnan kung pwedeng dumaan sa gilid. Total naman, maliit lang yung kotse ko. Ay, naku, grabe. Sirang-sira na talaga yung tulay. Hindi na ito madadaanan. Siguro kailangan ko na lang bumalik at doon na lang ako sa kabila dadaan. Ay, naku, pagmamalasin ka nga naman. Nasumpungan ko pa tong sirang tulay na to. Huh? Yun na naman. Ano ba tunog na yun? Parang mga boses na dumadaing na ewan. Huh? Ano nangyayari? Bakit parang gumagalaw yung ilalim ng lupa? Umuuga rin yung kotse ko. Lumilindol ba? Lumilindol? Diyos ko! Ano wala ang tulay na nasa daan lang kanina? Ay, nasa na yung sirang tulay? Paano napalitan ng mga punong kahoy ang daan kung saan naroon na ang sirang tulay kanina? Ano ba itong nangyayari sa akin? Naiengkanto ba ako? Ay, bakit nangyayari to? Kailangan makaalis agad ako rito. Kailangan makaalis ako sa lugar na to. Diyos ko, nasa na ba ako? At bakit biglang dumilim sa labas? Hapon pa lang ah. Ano ba nangyayari sa akin? Napaglalaroan na yata ako ng mga maligno. Ayun, may arkong nakasulat ang pangalan ng lugar na to. Sitio... Ano yun? Sitio Pasang Cruz? Hindi pamilyar sa akin yung pangalan. At bakit wala akong nakikitang mga bahay dito? Puro lang malalaking puno. Grabe! Ano ba nangyayari dito? Bakit paikot-ikot na lang ako ng pagmamaneho? Bakit parang wala na tong katapusan? Ay, pabalik-balik na lang yata ako dito sa may arko ng sitio nila eh. Sitio Pasang Cruz. Sitio? Pero wala akong makitang bahay. Tonep! Lakas naman ang tama nitong babaeng nasa kalsada. Sino ba matinong taong bigla na lang tatawid sa gitna? Nagpapakamatay ba siya? Miss! Bakit ka huminto? Bakit hindi mo pa ako sinagasaan? Bakit? Sinasabi ng babaeng to, nababaliw na ba siya? Bakit ko siya sasagasaan? Hello? Bakit gusto niya mamatay? Ay, baliw na talaga mga tao eh. Teka nga, makausap nga muna. Sandali, miss!
Ano ba problema mo? Gusto mo magpakamatay pero mandadamay ka pa ng ibang tao? Aba, wag ganun! Hindi mo kasi alam kung nasan ka ngayon. Hindi mo naiintindihan ko ng lugar to. Kasi wala kang alam, wala! Teka nga, bababa ako ng sasakyan para mas makapag-usap tayo ng maayos. Oh, ano ba sinasabi mo? Okay, fine. Hindi ko alam kung nasan ako ngayon at hindi ko alam kung bakit ako napunta rito. Pero hello! Para namang hindi tayo makakaalis dito. Talagang hindi tayo makakaalis dito. Okay, gets ko na. Sasakyan mo ba itong nasiraan sa gilid? Hopeless ka kasi walang magpapasakay sa'yo. No problem. Isasakay kita. Oo, sasakyan ko yan. Bigla na lang huminto kahapon pagkatapos sa palibutan ako ng maraming paniki. Pero hindi yun ang pinakagrabe. Alam mo kung ano? Nandito tayo sa Sitio Pasang Cruz. Hindi mo ba alam ang kwento sa lugar na to, ha? Hindi ko alam. Pero nabasa ko nga kanina sa arko na ito ang Sitio Pasang Cruz. Ano bang problema sa lugar na to, ha? Sa kwento ko lang naririnig ang tungkol sa sitio na to. Ang sitio na wala sa mapa. Matagal na itong wala sa mapa. Mula pa nung malubog ang sitio na to sa bahang dala ng malakas na bagyo, maraming taon nang nakalilipas. Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Eh bakit nandito tayo ngayon sa Sitio Pasang Cruz kung wala na to sa mapa? Hindi ko rin alam. Kaya takot na takot ako. Hindi ka ba natatakot na nasa isang lugar ka na matagal na hindi nag-e-exist? Kinikilabutan naman ako sa sinasabi mo. Kung hindi na nag-e-exist ang lugar na to, tapos nandito tayo, paano tayo makakaalis dito? Natrap tayo sa lugar na to. Naiintindihan mo ba? Hindi na tayo makakalabas dito. Hindi na! Ano ka ba? Napaka-nega mo. Hindi talaga nakakasurvive ang mga negative mag-isip. Pwede ba namang walang exit dito? Wala ngang exit. Hindi mo ba napapansin? Paikot-ikot lang tayo dito. Pabalik-balik na parang pinaglalaruan ng kung anuman. Nakikita mo ba yung mga puno? Maraming mga paniki na naghihintay na sumapit ang gabi. Papatayin nila tayo. Huwag kang matakot. Gagawa tayo ng apoy. Takot sa liwanag ang mga paniki. Hindi sila yung ordinaryong mga paniki. Ewan ko. Pero parang mababangis sila at kaya nila tayong patayin. Maghanap tayo ng matutuluyan mamayang gabi. Iwan na lang natin yung mga kotse natin dito. Maglakad na lang tayo. Sige. Sira naman ang kotse ko. Hindi ko rin to magagamit. Ako nga pala si April. Anong pangalan mo? Kanina pa tayo magkasama pero hindi pa tayo magkakilala. Ako si Nina. Nina, o ano? Okay ka na ba? Maayos na bang pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala. Bago tuluyang gumabi, makakahanap naman siguro tayo ng masisilungan. Oo. Salamat, April. Hindi mo ako iniwan sa kabila ng para na akong baliw na nagpapanik kanina. Ba't naman kita iiwanan? Sa totoo lang, nung mag-isa lang din ako kanina, grabe din yung kaba ko. Pero nung nakita kita at kasama ko na ngayon, feeling ko mas tumapang ako dahil hindi ako nag-iisa. Oo, April. Talagang nakakatakot ang mag-isa. Pero dahil sa dinaranas ko sa buhay, ginusto ko mag-isa na lang at tumakas kaysa mas masaktan at magdusa. Bakit naman? Ano bang problema? Ano nangyari sa'yo? Ang totoo, naglayas ako sa amin. Yung stepfather ko, pinagsamantalahan niya ako. Hindi naniniwala ang nanay ko sa akin dahil bulag siya sa pagmamahal niya sa lalaking yun. Ano? Totoo ba yan? Nakakadiri siya, April. Nakakadiri. Sa sobrang galit ko, tinangay ko yung sasakyan niya at yung pera nila at naglayas ako. Hindi ko naman akalain na dito ako mapupunta sa Sitio Pasang Cruz. Sa sitio na wala sa mapa. Pero ngayon, narito naman, parang bihag tayong hindi makalabas dito. Hindi tayo susuko. Hahanap tayo ng paraan para makaalis dito, Nina. Paano na tayo? Mabubulok na tayo rito. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya natin to. Makakaalis tayo rito. Nandiyan ang mga paniki. Papatayin nila tayo. Nakita ko sila na kinakain yung hayop kagabi. At
Ganon din ang gagawin nila sa atin, April. Marami ako nakita mga bungo at buto ng mga tao dito. Marami. Kumalma ka lang, Nina. Ano ka ba? Ayun o, parang may kuweba doon. Puntahan natin para may mapaghingahan tayo ngayong gabi. Ayoko papasok doon, April. Baka mas mapahamak tayo. Hindi natin alam kung anong meron sa loob niyan. Baka mas marami mga paniki dyan. Ang mabuti pa, bumalik na lang tayo sa sasakyan natin. Mas delikado na sa lansangan, Nina. Sige, ganito na lang. Maiwan ka rito sandali, tapos papasok ako sa kuweba. Titignan ko muna yung loob, tapos babalitaan kita, okay? Sandali lang ako, huwag kang aalis. Grabe, ano ba itong nangyayari? Hindi na nawala yung kilabot sa buong katawan ko simula nang mapunta ako sa lugar na to. Kahit pilitin kong maging matapang, malaking parte ng isipan kong naduduwag. Ang natatakot. Ha? Ayun na naman ang mga boses na yun. Sino yan? May tao ba riyan? Ay, Diyos ko, napakadilim dito. Bakit ba kasi naiwan ko sa sasakyan ng cellphone ko? Teka, bakit may ilaw sa gawing yun? Siguro may tao dito. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan namin ng tulong niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Sandali! Hindi kita sasaktan. Huwag kang maingay. Teka, ikaw si April? Casper? Ikaw nga! Pero anong ginagawa mo rito? Natrap ka rin dito? Casper, matagal ka na namin hinahanap. Anong nangyari sa'yo? April, sandali lang. Hindi ko akalain na makikita kita rito. Mabuti pa, mamaya ako na sasagutin ang mga tanong mo. Ang mas mahalaga, makapagpahinga ka muna. Alam ko na nakakapagod sa isipan ng mga nangyayari sa iyo ngayon. Sige, pero anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito sa kuwebang to? Pwedeng dito ka na lang magpahinga. Doon naman ako sa banda ron. Iiwan ko na lang sa itong gasera. Sige na, magpahinga ka na. Pero kailangan kong bumalik sa labas. May kasama ako at... April, buti nakita kita agad. Diyos ko, nakakatakot sa labas. May nakita pa ako mga tao na tumatakbo palapit kung saan mo ako iniwan. Huwag kang mag-alala. May nakilala akong dating kaibigan. Tutulungan niya tayo. Kaibigan? Sino kaibigan? Nasaan siya, April? Si Casper! Binigay niya nga sa akin tong ilaw na to, oh. Sabi niya... Ay... Casper? Nasaan ka na? Wala na may ibang tao rito, ha, April? Paano magkakaroon ng ibang tao sa kuwebang to? Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit agad siyang nawala eh. Imposible nakaalis siya ng ganun kabilis. April, ano yun? May narinig ako mga boses na parang dumadaing. Sino mga yun, April? Hindi ko alam, Nina. Ilang beses ko na rin narinig yun mula nang mapunta ako sa sitio na to. Huwag mo na lang isipin. Hindi naman siguro tayo mapapahamak ng dahil lang sa mga boses na yan. Magpahinga na tayo. Mabuti na lang at walang mga paniki dito. April, gising ka pa ba? Bakit? Ang sakit ng tiyan ko eh. Nagugutom ako. Ay, naku, pati ako nagugutom din. May pagkain ako sa sasakyan, pero tingin ko mas ligtas na dito tayo sa loob ng kuweba kaysa lumabas pa tayo. Bukas ka na lang kumain, tiisin mo na lang yung sakit ng tiyan mo. May pagkain ako dito. Eto, kainin nyo para hindi na sumakit ang tiyan nyo sa gutom. Casper! Diyos ko! Papatayin mo naman kami sa nervyos. Bakit pa bigla ka nalang sumusulpot? Huwag ka ng maraming tanong pa, April. Eto, kunin nyo na tong tinapay at inihaw na karne ng kambing. Akin na. Salamat, Casper. Eto, Nina, kumain ka na muna. Salamat, April. Paano na lang ang gagawin ko kung mag-isa lang ako rito? Saka mo na lang isipin yon. Ang mahalaga, kumain ka at magpakabusog. Ikaw, Casper, kumain ka. Casper? Nasaan ka na naman? Nawala siya, April. Hindi ko nga napansin na nakaalis na siya. Nakakapagtaka. Ang bilis niyang mawala kung paanong ang bilis din niya dumating.
Bilisan natin ang paglalakad, Nina. Kailangan makabalik na tayo sa kotse natin. Hindi na tayo nakapagpaalam kay Casper. Paano tayo magpapaalam? Wala naman siya doon. Umalis na siguro. Siya ang hindi nagpaalam sa atin. Tama ba na umalis siya? Dapat nga magkasama na lang tayong tatlo eh. Mukhang natrap rin siya dito. Baka may pinuntahan lang. Baka babalik din. Hindi naman niya alam na nakaalis din tayo agad. Kung sa bagay. Hoy, Dos! Hintayin mo ako! Zara! Bilisan mo kasi! Bagal mong tumakbo! Paano natin mahanap ang daan papalabas sa lugar na to kung babagal-bagal ka? Das! April! Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang anong ginagawa mo rito? Kapal ng mukha mo ah! Kilala mo siya? Dos? Be? Sino siya? Wala. Kapatid ko lang. Halika na. Doon tayo sa kabilang kalye maghanap ng daan papalabas sa engkantadong lugar na to. Hoy, hindi pa ako tapos sa'yo ah! Saka mo na ako kausapin pag alam mo na kung paano tayo makakaalis sa lugar na to. Halika na, Zara. Bilis! Siya pala ang kapatid mo? Yung lagi mong kinukwento sa akin na galit sa'yo? Kapatid mo ba talaga siya? Oo nga, kapatid ko. Kakambal ko. Kakambal? Fraternal twins kayo? Hindi naman kayo magkamukha eh. Grabe pala talagang galit sa'yo, no? Kanina kulang na lang buhatin ka at ihagis sa kung saan. Hayaan mo siya. Alam mo naman ang kwento kung bakit ganun siya sa akin. Lahat naman nasabi ko na sa'yo ah. Yeah, I don't care. Kung hindi ka niya love pa rin kita. Ang dami mong sinasabi. Ang dapat natin bigyan ng sagot ay kung paano tayo makakalabas dito. Sa Sitio Pasang Cruz. Ba, 2 araw na tayo rito ah. Paano tayo makakaalis dito? Nagka-problema ang makina ng sasakyan mo. Oo nga. Pero, gagamit naman nating tulugan paggabi. Mas okay nang nandun tayo sa loob ng sasakyan. Kaysa naman, pag-ala-gala tayo dito sa labas. Nakita mo naman ang mga paniki kagabi ha. Ang laki nila. At parang gutom na gutom. Kung natsyempohan tayo sa labas sa mga paniking yon, ubos ang mga dugo natin. Oh, at maghanap muna tayo ng makakainan. Gutom na ako eh. Meron naman sigurong prutas sa mga puno dito, no? Bakit naman kasi hindi ka nagdala ng baon? Alam ko ba na mapapadpad tayo rito sa Sitio Pasang Cruz na to? Ang plano lang naman natin ay pumunta sana sa probinsya kung saan ako lumaki dahil may sakit daw ang tiyahin ko. O tapos, dito tayo napunta sa napakapangit na lugar na to. Itos, na naman yung mga boses na parang nahihirapan. Narinig ko rin. Pero saan ba nanggaling yun at parang nakasunod sa atin? Saan man tayo magpunta? Oh, ba't ka umiiyak, Nina? Pagod ka na ba kakalakad? Inabot na tayo ng paglubog ng araw sa kakalakad. Niisip ko lang, ganito na lang ba ang gagawin natin araw-araw? Paano tayo maliligo? Saan tayo kukuha ng damit na may susuot? Paano pag naubos ang baon natin pagkain? Ewan ko. Hindi ko rin alam. Mamamatay na tayo rito, April! Hindi na tayo makakalis dito! Dito na tayo mamamatay! Nina, mas mamamatay tayo agad kung uunahin mong pagiging negatibo mo. Tumigil ka na nga sa kakaiyak mo. Hindi lang ikaw ang natatrap dito. Hindi lang ikaw ang kawawa. Sorry. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko na umiyak. Wawala na kasi ako ng pag-asa. Hindi na tayo makakalis dito, April. Hindi na! Hindi na! Tingnan mo. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Nasaan? Ayun sa bandang unahan, bahay. May bahay, Nina. Puntahan natin, dali. Lumang-luma ng bahay na to. Malaki, up and down. Pero bakit walang tao? Paano magkakaroon ng tao? Wala nga sa mapang lugar na to eh. Hindi ordinaryong lugar ang Sitio Pasang Cruz. Kaya asahan na natin na hindi rin ordinaryo ang lahat ng mga nandito. Okay na rin kahit luma, at least may matutuluyan tayo ngayong gabi. Mas ligtas naman siguro tayo rito kaysa dun sa kuweba. Oo, tama ka, April. May itatanong nga pala ako sa'yo. Kapatid mo ba talaga yung lalaki kanina na Dos daw ang pangalan? Oo.
Kambal kami, mas matanda ako. At oo rin, hindi kami magkasundo. Napakalaki ng galit ko sa kanya. Galit na galit pa rin ako sa kanya sa ginawa niya sa pamilya namin hanggang ngayon. Ano bang ginawa niya sa pamilya niyo? Mas mabuti pa na hindi mo nalang malaman sa ngayon, Nina. Pero pangako ko, kapag nakalabas na tayo rito, sasabihin ko sa'yo. Oo, sige. Okay lang kung hindi mo pwedeng sabihin ngayon. Family matters kaya naintindihan ko. Ano yun? Naririnig mo ba yung April? Naririnig mo ba? Ano yun? Wala naman ako naririnig. Meron. Nandito yung mga paniki, April. Hinahanap nila ako. Ha? Papatayin nila ako, April. Nakapasok na sila dito sa loob ng lumang bahay. Ayan na naman! Ayan na sila, April! Tulungan mo ako, papatayin nila ako! Nina, huminahon ka, walang paniki dito. Hindi ka nila mapupuntahan dito. Marami sila. Nandito na sila, April. Halika na, umalis na tayo. Kung ayaw mo, ako na lang. Ayoko na rito, ayoko mamatay dito. Nina! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Mas mapapahama ka sa labas. Ano ka ba, Nina? Nina! Huminahon ka muna, sandali lang. Ano ka ba? Bitawan mo nga ako, April. Aalis na ako rito. Nakapasok ng mga paniki sa bahay na to. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba sila naririnig? Diyos ko, lalapain nila tayo, April. Hanggang sa mamatay tayo, tulad ng mga butong nakita ko sa lansangan. Walang mga paniki, Nina. Dito na lang muna tayo. Pangako ko, aalis na tayo dito kapag nag-umaga na. Hindi mo ako naintindihan. Bitawan mo nga ako, April. Bitawan mo ako. Aray! Nina, bakit mo ko itinulak? Saan ka pupunta? Huwag ka lalabas, please! Nina, bumalik ka rito! Bumalik ka! Nasaan na kaya si Nina? Sana wag siyang mapahamak. Ano ba kasi nangyari sa kanya? Bakit niya sinasabing nandito na ang mga paniki? Wala naman. Ha? Sino kumakalampag ng pinto? Tao po! Buksan niyo ang pinto! Tulong! April, nandiyan ka pa ba? Papasukin mo kami! Papasukin mo kami! Inaawal kami ng maraming paniki dito! Please! Natatakot ako! Sinas, papapasukin ko ba sila ng kasama niya? Tulong! Papasukin mo kami, April! Please, maawa ka! Nandito ang mga paniki! April! Salamat at binuksan mo ang pinto! Masama kang tao, pero ayokong paniki lang ang magparusa sa'yo. My God! Ano ka ba? Ang tagal mo namang magbukas ang pinto! Paano kung napahama kami? Pasalamat ka nga at binuksan ko pa eh. Hindi naman kita kilala. Pumasok na kayo at huwag kayong reklamador. At ikaw, Dos, ang kapal na mukha mo para isuot ang kwintas na bigay sa atin ni Nanay. Paano mo nagagawang isuot yan, ha? Bahala kayo kung saan nyo gusto magpahinga. Wala akong panahong makipagplastikan sa inyong dalawa. Ikaw, Dos, hindi pa ako tapos sa'yo. Kahit kailan, hindi ko mapapatawad ang ginawa mo sa mga magulang natin. Kahit pakakambal kita. My God, Be! I can't believe this is really happening! Naku, maluloka na talaga ako. Maupo ka nga muna, Zara, at manahimik. Nag-iisip ako. Kahit ano pang isipin mo dyan, hindi pa rin tayo makakaalis sa sinumpang lugar na to. Be, baka dito na tayo mamatay at ayokong mangyari yon. Sabi ko manahimik ka muna at nag-iisip ako. Kapag hindi ka tumahimik, baka ako na lang ang pumatay sa'yo. Be, sige. Nakasipar na ang bibig ko. Mag-isip ka na nga dyan hanggang gusto mo. Be, naalala ko lang, di ba may kasama ang kapatid mo? Nasaan ba siya? Di ba dapat nandito rin siya? Nina! Nasaan ka ba? Magpakita ka na, Nina! April! Bakit ba sinusundan mo ako, Dos? Kailan ka pa nagka-interest na kausapin ako? Wala naman ako masamang intensyon. Gusto ko lang tumulong sa paghahanap sa kasama mo. Kung tutulong ka, wag mo akong sundan. Maghanap ka sa ibang lugar, okay? Bakit ba napakasungit mo, ha? Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Patawad? Umaasa ka na mapapatawad kita? Pagkatapos
Tapos ang ginawa mo na naging dahilan ng kamatayan ng mga magulang natin? Dos, parang ikaw na rin ang pumatay sa mga magulang natin dahil sa pagiging adik mo. Tulungan niyo ako! Ano yun? Si Zara yun! Kailangan ko siyang puntahan! Zara, bakit? Anong problema? Ano nangyari? Dos, tingnan mo! May patay! Ayoko na rito! Please, umalis na tayo! Huwag mong tingnan. Ipikit mo ang mga mata mo. Ano nangyari sa kanya? Bakit halos maubos ang mga laman niya sa katawan na parang dinumog ng mga maliliit na hayop na hayok sa laman? Bakit? Ano nangyari? Oh my God! Nina? Anong nangyari sa kanya? Walang awa ang gumawa nito. Walang awa. Tama na, April. Saan ka ba pupunta? Hindi ka pwede lumabas. Nailibing na natin si Nina. Ano pa ba ang gusto mo? Iwan mo ako, Dos! Wala kang pakialam sa kung ano man ang gusto kong gawin! Wala! Oo, wala nga. Pero hindi ka pa rin pwedeng lumabas. Zara, isara mo na ang pinto! Ha? Ako? Bakit ako? Ang bigat ng kahoy na pangharang, no? Basta isara mo na! Huwag mo isara! Kailangan mahanap kong daan papalabas sa lugar na to. Ayoko naman tili pa sa lugar na to. Be, ayoko na dito. Umalis na tayo. Please, gumawa ka na ng paraan. Can't you see? This is crazy. Yung Nina na yon namatay, di ba? At hindi lang basta namatay. Pinagpiyesa ng katawan niya ng kung anong hayop. At aalis na nga tayo. Basta makumbinsi natin si April na sumama sa atin. Bakit pa? Para saan? Can't you see? Galit siya sa'yo. Hindi siya sasama sa'yo. Tayong dalawa na lang ang maghanap ng daan palabas sa sitio na to. Sige na. Hindi ko siya iiwanan dito na tulad ng pag-iwan ko sa mga magulang ko sa ere. Hindi! Alam mo naman kung gaano ako nagalit sa sarili ko dahil sa nangyari. At hanggang ngayon, galit pa rin ako sa sarili ko. Alam ko, Dos. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na mag-move on ka na. Kung hindi ka mapatawad ni April, edi wag. Ilang beses ka na nagtangka na makipagbate, pero ayaw niya, di ba? Kaya halika na, sige na, Be. Umalis na tayo. Hindi sasama sa'yo ang kapatid mo. Gusto niyang umalis dito, pero hindi ka sasama. Zara! Hindi ako aalis dito kung hindi kasama ang kapatid ko. Dos! Yung kakambal mo. Parang yung pamilya ko. Ayaw nila akong bigyan ng tsansa mapatunayan ko ang sarili ko sa kanila. At kung ayaw nila, o di bahala sila, dalhin nila ang galit ko hanggang sa impyerno. Hindi pwede, Zara. Please naman, Be. Umalis na tayo. Malay mo this time, matagpuan na natin ang exit sa buwisit na lugar na to. Huwag niyo indamay ang mga magulang ko. Wala silang kinalaman sa pagiging drug addict ng kapatid ko. Wala! Huwag niyo silang indamay, pakiusap! Gumising ka. Nananaginip ka. April, gising! Panaginip lang. Isang masamang panaginip. Ewan ko kung bakit pabalik-balik na lang ako sa araw na yon, Casper. Ewan ko. Tahan na. Tapos na yun. Nandito lang ako, April. Pwede kang umiyak at pagaanin ang iyong kalooban. Palayain mo na ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa nangyari. Maniwala ka sa akin. Oo, ako wala. Pero si Dos, siyang may kagagawan. Kung hindi siya na-involved sa drugs, hindi papatayin ang mga magulang namin para turuan siya ng leksyon. Pinagbawalan na namin siya pero napakatigas ng ulo niya. April, nangyari na yun. Tapos na. Ang lahat ng galit sa puso mo, ang lahat ng luha at lungkot mo, hindi nito maibabalik pa ang buhay ng mga magulang mo. Magpatawad ka na, April. Hindi. Ayoko. Tuwing nakikita ko si Dos, puot lang ang nararamdaman ko. Ito ang sitio Pasang Cruz, April. Maniwala ka sa akin. Hindi makakatulong na matindi ang galit na nararamdaman mo. Parang yung nangyari sa kasama mo kagabi.
Yung pagkamatay ni Nina, hindi yun panaginip. Kinain talaga siya ng mga paniki. Hindi lang siya basta nag-hallucinate. Mapanganib talaga dito sa lugar na to. Kumalma ka, April. Teka, ano ba talagang lugar na to, Casper? Wala ba talagang exit? At ikaw, na-trap ka rin ba? Anong nangyari sa'yo? 1 taon na nakakaraan. Hinanap ka namin at ngayon, bakit biglang nandito ka rin sa lumang bahay na to? Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, ito ang Sitio Pasang Cruz. Madadaan ka sa isang mahabang tulay. Pero kukunin ka ng sitio na to kapag naramdaman niya ang matinding enerhiya ng galit sa puso mo. Ano ka mo? Noong nahuli ko ang nobya ko na may kasamang ibang lalaki sa kama, sobrang galit ang naramdaman ko. Nagpakalayo-layo ako para makalimot. At heto, dito ako napunta. So talagang hindi na tayo makakalabas dito. Gaano ka nakatagal dito? Oo, April. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, payapain mo ang isipan mo. Ang lugar na to, kayang-kayang sumira ng isip ng isang tao. Nakakatakot pero totoo. Matulog ka na ulit. Lalabas na ako ng kwarto. Si Casper, baka siya yan. Baka bumalik siya rito. Sandali nga at mabuksan ko ang pinto. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Oo, ako nga. Sorry, kailangan ka namin isama. Isama? Anong sinasabi mo? Sorry, April. Ito lang ang tanging paraan. Sige, Dos, takpan mo mabuti ang bibig niya para walang maingay. Tapos, buhati mo na siya at dalhin sa loob ng sasakyan. Bitiwan mo ako, Dos! Bitiwan mo ako! Hayop na buhay to. Maghapon na tayong paikot-ikot dito sa kalye. Nabuo ko nga ang makina ng sasakyan pero wala pa rin tayong patutunguhan. Ay, naku, oo nga eh. At eto nga, dumaan na naman tayo sa arko ng Sitio Pasang Cruz. Binaliktad na nga natin ang mga damit natin para matunto natin ang daan pabalik. Wala pa rin. Ay, naku, nakakaloka na nga ang mga nangyayari. May ungol pa ng ungol dito sa tabi ko. Wiset. Pakawalan mo na siya, Zara. Ano? Pero... Basta, pakawalan mo na siya. Okay, fine. Ikaw ang bahala. O, ayan. Aalisin ko na ang busal niya sa bibig. Napakawalang yan nyo talaga. Ano ba't gusto nyong gawin? Alam nyo naman na imposible na makaalis tayo rito. Delikado, lalo't papagabi na. Anong gagawin natin? Tatangal lang tayo rito at hahayaan kainin tayo ng mga paniki tulad ng ginawa nila sa kasama mo? Oh my God! Ayun na naman ang tunog na yun. Be, natatakot na talaga ako rito. Wala dapat tayo sa lansangan. Bumalik na tayo sa lumang bahay. Baka matulungan din tayo ni Casper. Nandun siya, hindi tayo pwedeng umalis nang hindi natin siya kasama. Casper? Yung iniwan ng nobya niya? Yung lalaking crush na crush mo? Paano mapupunta yun dun sa lumang bahay? Hindi na tayo babalik dun. Ano ka mo? Hindi natin pwedeng iwan na lang basta si Casper. April! Walang Casper sa lumang bahay. Ang totoo! Wala kang kausap. Nakita ka namin at narinig ka namin. Kinakausap mo lang ang sarili mo. Huwag mong hayaang lasunin ng lugar na to ang utak mo. Ano bang sinasabi mo, Dos? Hindi totoo yan. Nandun si Casper. Hiniyakapan niya ang ako at... Kung naroon siya, bakit hindi ko nakita man lang kahit anino niya? Tama na, please! Bumalik na lang tayo doon. Gusto ko makita ng sarili kong mga mata na tama ka, Dos, na walang Casper na nakatira sa bahay na yon. At saka pa lang ako maniniwala sa'yo. Kailangan mo magpakita para maniwala sila sa akin na nandito ka nga. Pakiusap, Casper! Magpakita ka! April, wala dito si Casper. Ang ibig ko sabihin, siguro nga nandito siya dati pero ngayon, wala na siya rito. Dos, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ilang beses ko pagsasabihin sa'yo na nakausap ko nga siya. Halika! Patutunayan ko sa'yo na totoo ang mga sinasabi ko. Teka, ba't mo ba ako hinihila? Saan mo ko dadalhin? Saan tayo pupunta? Basta! Sumama ka na lang sa akin. Nandito sa kwartong ito ang sinasabi kong patunay.
tingnan mo ang kalansay na nakasabit na yan. Yung mga gamit sa bag. May ID card dyan at pictures. Kay Casper lahat yan. Oh my God! Casper, hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Kausap ko pa siya kanina. Parang wala talaga siya rito. Ano ka ba naman? Umupo ka nga rito at huminahon ka muna. Nahihilo na ako sa kalalakad mo. Aba, para kang walang sakit ah. Wala pa rin ba si Lolo Jesse? Paano ko ihinahon, Kaloy? Sobrang nag-aalala na ako at wala pa rin sina April at Dos. Halos 2 araw na natin silang hinihintay. Malakas ang kutob ko na napadpad sila sa Sitio Pasang Cruz. Pero ang Sitio Pasang Cruz ay kwento lang yun ng mga matatanda. Wala tayong basihan. Kinagamit lang yun ng panakot sa mga nagbibiyahe ng malalayo. Kahit na, iba ang pakiramdam ko. Hindi ba? Sinabi ko sa iyo kanina na panaginipan ko ang kapatid kong namatay. Baka sinyalis na yun na tulungan natin ang mga anak nila. Ayan na pala si Lolo Jesse. Sa wakas ay mapapanatag ka na. Bago ako pumunta rito ay nakumpirma ko na sa aking mga baraha na nasa Sitio Pasang Cruz nga ang mga pamangkin nyo. Ang Sitio Pasang Cruz ay isang lugar ng kawalan. Hindi ito natatagpuan ng basta-basta at walang nakakapagpatunay na may lugar ngang katulad nito. Ang sabi ng inang ko, lumalabas lang ang pasukan ng sitio kapag nararamdaman nito ang matinding puot. Pinapasok nito ang mga tao na may mabibigat na saloobin dahil pinapalakas nito ang lugar na yon. Lolo Jesse, ang ibig mo bang sabihin ay... Oo, ang 2 pamangkin ninyo ay kinukuhanan ng enerhiya ng lugar na yon hanggang sa sila mismo ang sumuko at mag-alay ng buhay. Ay naku, Diyos ko! Kung ganon, paano natin sila matutulungan? May paraan ba para makapunta tayo doon? Hindi tayo makakapasok. Pero maaari natin silang tulungang makalabas sa pamamagitan ng isang medium. Medium? Anong klaseng medium ang kailangan mo, Lolo Jesse? Isang bagay na mayroon dito sa atin na may kaugnayan sa mga pamangkin mo. Yung maaaring suot o kaya naman ay dala nila ngayon. Yung kwintas, Pas! Oo nga, yung kwintas! Naiwan sa akin ang kwintas ng kapatid kong namatay. Sigurado ako na suot ni na April at Dos ang kapareho nun. Tama na, Dos! Tigilan mo ng pagpapanggap na mabait ka at nag-aalala ka sa akin. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo na mabubuhay pa ang mga magulang natin. Oo, alam kong kasalanan ko yun. Pero pinagsisihan ko na yun, April. Kung pwede nga lang na ulitin ko ang mga oras na yun, magbabago na talaga ako. Hindi mo na yun mababago pa. At tuwing nakikita kita, galit ang nararamdaman ko. Dahil kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana mga magulang natin. I'm sorry. Kung alam mo lang, all these years, galit na galit din ako sa sarili ko. Wala akong pakialam. At pwede ba? Huwag mo na maisuot-suot ang kwintas na bigay sa atin ni nanay. Hindi bagay sa'yo to. Akin na yan. Itatapon ko sa malayo para hindi mo na madugisan ang alaala nila. Ay! Tulungan niyo ako! Si Zara! Kailangan niya ng tulong! Tulungan niyo ako! Dos! My God! Tulong! Zara! Ano nangyayari? Bakit may mga dugo ka sa braso? Dos, ayoko na rito. Natatakot ako dito. Yung mga paniki, nakapasok sila at sinugod nila ako. Ayoko na rito. Mamamatay tayong lahat dito. Nandiyan na sila! Zara, huminahon ka muna. Sinong siya? Sino ang papatay sa atin? Yung mga paniki, nakita ko, nagsasalib sila at nagiging isang halimaw. Papunta na siya sa akin ganin. Ano yung mga yabag na yun? At bakit parang himayalig ang paligid? Ayun na ang halimaw. Natatakot ako, Dos. Mamamatay na tayo. Hinahon ka, Zara. Gagawa ko ng paraan. Hindi kita pababayaan. At aalis na tayo rito. Kailangan ko lang balikan si April. Babalikan? Bakit pa? Galit siya sa'yo, di ba?
Nasusukluan ka niya at hindi ka na niya mapapatawad. Kaya nga ganun na lang din ang galit ko sa kakambal mong yun. Napakatigas ang puso niya. Kaya please naman, Dus, tayong dalawa na lang umalis. Tayo na lang! Casper, hindi ako makapaniwala na wala ka na. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Bakit kailangan mo pang magpakita at makipag-usap sa akin na parang walang problema? Akala ko pa naman may pag-asa nang mapansin mo ako ngayon. Nung nawala ka na parang bula, hindi ko nasabi sa iyo ang tunay na nararamdaman ko. At ngayon, nawala ka na naman. Bakit ganun, Casper? Bakit? April. Casper, paano? Siguro naluloka na ako dahil kahit wala ka na sa mundong to, nakikita pa rin kita at nakakausap. Huwag ka matakot, April. Ako to. Nabubuhay sa mga alaala mo. Makapangyarihan ang lugar na to. Kaya hindi ito imposible. Sabihin mo sa akin, bakit ginawa mo yun? Bakit binawi mo ang sarili mong buhay? Hindi ko yung ginusto. Inutos yun sa akin ang lugar na to. Kaya nitong lasunin ang isip mo dahil sa puot na namumuhay sa puso mo. Ano ba kasi ang lugar na to? At paano kami makakaalis dito sa sitio Pasang Cruz? Pakiusap, Casper, sabihin mo sa akin kung paano. Noon ay mapayapa lang ang lugar na ito. Hanggang sa binalot daw ng kasamaan at puot ang mga residente dito. Nagpatayan ng mga tao dito kaya isinumpa ang lugar. Isang gabi, dumating ang isang napakalakas na bagyo at bumaha. Nawala sa mapa ang sitio at tinaguri ang lugar ng kawalan. Lumalabas ang lugar na to para makapangbiktima. Lumalakas ang sitio Pasang Cruz dahil sa mga galit ng mga nakakapasok dito. Iyon ang kanilang nagiging lakas. Paano kami makakabalik? Paano kami makakaalis dito? Kailangan mong magpatawad, April. Ang puot mo ang nagpapalakas sa lugar na to. Ano yan? Bakit yumayanig at parang may lindol? Palakas din ang palakas ang huni ng mga paniki. Nakakatakot. Nandiyan na sila, April. Oh, Diyos ko! Guguho ang bahay na to! Guguho! April, umalis ka dyan! Umalis ka! Guguho ang bahay! Mamagsak sa akin ang mga tao! April! Okay ka lang ba? Salamat sa Diyos at umabot ako. Diyos! Anong ginawa mo? Bakit ka pa tumakbo para sa kululuhan ako? Sa likod mo bumagsak ang gumuhupad na rin business sa akin. Diyos, bakit mo ito ginawa? Bakit? Dahil kapatid kita. Kakamali kita. Sa ganitong paraan man lang, matuwa sa akin mga magulang natin. Sige na, umalis ka na rito. Iligtas mo na ang sarili mo. Bilisan mo! Anong tunog na yun? Saan yun ang gagaling? Ang mga tunog na yon ay galing sa dimensyon na nahanap ng medium at ng ritual na isinasagawa ko kanina. Pero sa lakas ng kalasag na nagpoprotekta sa lugar, ay hindi ko man lang mapasok ang sitio Pasang Cruz. Parang tunog yun ang grupo ng mga paniki na galit. Oh, tunog yun ng mga paniki. Pinaniniwalaan na bawat isang paniki sa sitio Pasang Cruz ay dating mga mamamayan nito at bawat kaluluwa ng mga nabibiktima nito ay nagiging mabangis na paniki din. Mga nilalang na sabik sa laman at dugo. Diyos ko, Lolo Jesse. Kailangan na natin magpadali. Baka maging ganong uri din ang nilalang ang aking mga pamangkin. Huwag kang umiyak, Paz. Samahan niyo kong manalangin at pilit nating hanapin ang sitio Pasang Cruz.
Magpatawad ka na. Palayain mo ang sarili mo. Iyon lang ang tanging paraan para makaligtas kayo. Casper, nasan ka? Magpakita ka sa akin! Huwag mo na akong isipin pa, April. Masaya ako na muli tayong nagkita. April, anong ginagawa mo? Malis ka na! Malapit nang bumigay ang katawan ko. Igtas mo na ang sarili mo kaysa dalawa tayong mamatay dito. Hindi ako aalis dito nang hindi kita kasama, Dos. Ikaw na lang natitira sa akin. Kapatid kita, mahal kita. Kaya kung dito na matatapos ang lahat, sisiguraduhin ko magkasama tayo. Salamat, April. Mahal din kita, kambal. April, makinig ka. Tutulungan ko kayong makakawala dito sa guho. May nagbubukas ng portal. May liwanag akong nakikita sa labas. Pumunta kayo doon. Magmadali kayo. Das! Umalis na tayo! Bigla naglaho ang mga paniki. Nasaan ba kayo? Nandito kami, Zara! Tulungan mo kami! Oh my God! Ano nangyari? Tara na, umalis na tayo. May nakita akong lagusan na pwede nating daanan para agad na makalabas sa bahay na to. Sigurado ka ba? May nagbubukas daw ng portal para makaalis tayo rito? Oo, yun ang sabi sa akin ni Casper. May makikita raw tayong liwanag. Kailangan nating makita yun. Pero wala akong nakikitang liwanag. Puro kadiliman lang nandito. Dos, April, naririnig niyo ba ako? Ako to, ang tita Pas nyo. Tama ba ako nang naririnig? Boses ba yun ni Tita Pas? O dedeliryo na ba ako? Dos, tama ka. Si Tita Pas yun. Makakauwi na tayo. Pero hayaan mong alalayan ka namin ni Zara. Mahina ka at nabagsakan pa ang mga binti mo sa guho kanina. Mga pamangkin ko, kung naririnig niyo ako, pakiusap. Hanapin niyo ang pinanggagalingan ng boses ko. Nandito sa tabi ko ang Tito Kaloy niyo at si Lolo Jessie. Tutulungan namin kayong lumabas dyan sa sitio Pasang Cruz. Tita Pas! Nandito kami! Tulungan niyo kami! Tingin ko, hindi nila tayo naririnig sa labas. Kaya mabuti pa na sundin na lang natin ang sasabihin nila. Mga anak, makinig kayo. Magsasagawa ako ng ritual, ngunit saglit lamang ang pagbubukas ng portal. Kaya kung may makita kayong liwanag, lumapit agad kayo ron. Gamit ang mga medium na nasa inyo. Dos, April, makinig kayo. Hawakan niyong maigi ang kwintas na binigay sa inyo ng inyong ina nung nabubuhay pa siya. At saka kayo pumasok sa liwanag na makikita niyo. Malinaw sa atin yun, ha? Tumakbo tayo agad sa liwanag, ha? Pero ang kwintas ni Dos, itinapon ko yun kanina. Ang mabuti pa, babalikan ko muna yun. At itong kwintas ko, sa'yo na to, Dos. Pag may nakita kayong liwanag, umalis na agad kayo. Pero, April! Teka, saan ka pupunta? Alam ko na naroon lang ang kwintas ni Dos. Kukunin ko agad yun at makakaalis na rin ako sa isinumpang lugar na to. Ano yun? Ang dami paniki! Tinanusok nila ako! Wag! 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 Ay, Diyos ko! Natapusin ko na yata to! Sakit ang ulo ko. Ay, Diyos ko, April. Salamat na nagising ka na. Sobra kami nag-alala sa'yo. Tita Paz, ano pong nangyari? Paano po ako nakalabas? Ang huli ko natatandaan, nilulusob at kinakagat ako ng mga mababangis na paniki. Nakakatakot sila. Tapos, naalala ko si Casper. Binigay niya sa akin yung kwintas. Tapos, may bumubugaw sa mga paniki. May yumakap sa akin. Yun lang at nawalan na ako ng malay. Hindi ko na alam ang nangyari pa. Nakita ko ang nangyari. Noong napalabas ni Lolo Jessie ang portal, nakita namin kayo. Si Dos ang nagprotekta sa'yo, April. Hindi kanya iniwan tulad ng hindi mo pag-iwan sa kanya. Pero paano kami napalabas ng dalawang medium? 3 kami. Oo, 3 kayo. Pero kambal kayo ni Dos. Galing lamang kayo sa isang sinapupunan na magkasamang panahon. Si Dos po, si Zara, okay lang ba sila? Okay naman sila. Si Dos ay nasa kabilang silid at naka-confine din.
Si Zara naman ay may binili sa labas kasama ang Tito Kaloy nyo. April, salamat sa Diyos. Okay ka na. O, Dos, dahan-dahan lang sa paglalakad at may injury ka pa. Ang swero mo, ingatan mo. Oo nga naman. Okay ka lang ba, Dos? Ayos lang ako, ayos lang. Lalo at ayos ka na rin. Ikaw ba ayos ka lang? Oo, ayos lang din ako. Lalo at ayos ka na. Ikaw, Tita Paz, alam namin na hindi ka okay. May sakit ka, di ba? Tama po si Ate April. Mahirap po paniwalaan at ipaliwanag. Parang yung kalagayan niyo po. Di po ba may sakit kayo? Paano niyo po ipapaliwanag ang sitwasyon niyo ngayon? Meron po ba kayong hindi sinasabi, ha, Tita Paz? Magpagaling na muna kayo, ha? At paglabas niyo ng ospital, may pag-uusapan tayo. Sana mapatawad niyo ako sa konting kapilyahang nagawa ko. Kung ano man yun, Tita Paz. Ngayon pa lang, napatawad na kita. Ako rin, Tita Paz. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin.